Marami pang baliktad sa paghahanap kay Nancy Guthrie. May bagong sulat na natanggap ang isang media outlet, katulad ng di umano'y mga ransom note na ipinadala nung nakaraang linggo. Ito ba ay galing sa taong nasa nakakakilabot na video? Wala bang ransom na hinihingi? May nag-aangkin na alam nila ang nangyari kay Nancy Guthrie at gusto nilang bayaran sila para sa impormasyong ito. Nasa kaso tayo ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Nasa ikalabing-isang araw na ng paghahanap kay Nancy Guthrie. Talakayin natin kung saan maaaring tumutok ang mga investigador ngayon. Iniulat ng TMZ na nakatanggap sila ng bagong sulat Miyerkules mula sa taong nag-aangkin na may impormasyon sa kaso ni Nancy Guthrie. Ngayon, ito ay isang bagong billboard dito inilagay ng FBI. Bago natin talakayin ang bagong sulat na ito, na umano'y may sinasabi tungkol kay Nancy Guthrie. Mahalaga ito sa investigasyon lalo na kung may bahagi itong totoo. I-update ko kayo sa sinabi ng FBI, may ginagawa sila ngayon. Nagpahayag ang FBI na nagsasagawa sila ng malawakang paghahanap sa iba't ibang kalsada sa Catalina Foothills, bahagi ng Tucson sa hilaga ng downtown kung saan matatagpuan ang bahay ni Nancy Guthrie. Kaya alam natin na ang FBI at iba pang miyembro ng law enforcement ay patuloy na nagbabalik-balik sa pagitan ng bahay ni Nancy Guthrie at ng bahay ng anak niyang si Annie. Naghahanap sila ng anumang uri ng palatandaan na maaaring magdala sa kanila kay Nancy Guthrie. Tandaan, inilabas ng autoridad ang malinaw at nakakakilabot na larawan ng pinaniniwala ang gumalaw sa security camera ni Nancy. Bago siya nawala noong Pebrero 1, nagkaroon ng malaking kaganapan magdamag kung saan inaresto ng autoridad ang isang lalaki na pinalaya rin makalipas ang ilang oras. Tatalakayin natin ang mga update na yan mamaya pati kung may epekto pa ito sa kaso. Pero balikan muna natin ang bagong sulat na ito na ayon sa TMZ ay natanggap nila bandang alas 5 ng umaga Pacific Time ngayong Miyerkules. Naalala mo ba? Isa ang TMZ sa mga news organization na nakatanggap umano ng ransom note noong nakaraang linggo. Isa pa sa mga nakatanggap nito ay ang Kegon Television na isang lokal na istasyon sa Tucson, pati na rin ang isa pang lokal na television station sa Tucson na nagsabing nakatanggap din sila ng isa sa mga unang ransom note na yon. Sinabi ng Kagan na hinihinalang 6 na milyong dolyar ang hinihingi at ipadadala sa Bitcoin. Noong Lunes, lumipas na ang deadline na iyon at mukhang hindi na bayaran ang ransom. Ang bagong sulat na ito ay iba raw sa sinasabing ransom note na binanggit ni Harvey Levin ng TMC. Ayon sa unang sulat, kapag nabayaran ang ransom, ibabalik si Nancy Guthrie sa loob ng 12 oras. Malawak talaga ang mararating mong mga estado mula Tucson sa loob ng 12 oras na pagmamaneho ayon sa speed limit. Ayon sa TMZ, sa unang ransom note at maging sa sumunod dito, walang patunay na buhay pa at wala talagang komunikasyon na alam namin. Ayon sa FBI, wala silang alam na komunikasyon sa pagitan ng pamilya Guthrie at ng mga di umano'y dumukot kay Nancy Guthrie. Pero ayon umano sa sulat, ligtas si Nancy. Pero natatakot siya at nauunawaan niya ang sitwasyon na kinasasangkutan niya ngayon. Ang bagong sulat ay tila hindi mula sa dumukot, kundi sa isang nagsasabing kilala niya ang dumukot at alam kung nasaan si Nancy Guthrie. Ayon sa ulat, sinasabi sa sulat na kapalit ng isang Bitcoin, ibibigay nila ang pangalan ng suspect sa kaso. Sabi ng TMZ, ang account na nakalista sa sulat na ito ay totoong Bitcoin account, pero iba ito sa Bitcoin account na nasa unang di umano'y ransom note na ibinigay. Ngayon, sa oras ng pagre-record na ito, ang isang Bitcoin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 66,200. Dahil volatile ang Bitcoin, pwedeng magbago lahat yan. Ayon sa TMZ, naibigay na nila ang bagong sulat sa FBI. Iniisip mo ba ang halaga ng Bitcoin na 66,000 dolyar? May gantimpalang 50,000 ang FBI para sa impormasyon ukol kay Nancy Guthrie o sa dumukot sa kanya. Ngayon, isa sa malaking tanong sa kasong ito ay kung totoo ba ang mga ransom note habang sinusubaybayan natin ang mga nangyayaring lumalabas. Ipinadala ba talaga yon ng dumukot kay Nancy Guthrie? Ginawa nga ba? Yung taong ipinakita ng mga autoridad na nakamaskara at may armas sa harap ng pintuan niya noong Pebrero 1, siya ba ang nagpadala ng di umano'y mga ransom note sa mga media outlet? Mahalagang gamit namin sa Law and Crime ang Truth Finder dahil napapadali nito ang paghahanap ng pampublikong record para sa aming mga kwento at nakakatipid ng oras sa pananaliksik. Mas mapapadali ang pag-uulat ng krimen dahil hindi na kailangang tutukan ang papeles. Gamitin ang Truth Finder, i-type lang ang pangalan para makita ang address, kasaysayan ng krimen,
at iba pa. Ito ang pangunahing gamit namin sa pag-check at isa sa pinakamalalaking search services sa United States sa subscription. May unlimited confidential search ka para i-check ang bagong kapitbahay. Pwede mong suriin ang mga nakikilala mo online, hanapin ang gusto mong makakonekta, at tingnan kung may rehistradong sex offender sa paligid o mag-background check sa sarili. Maging maalam at ligtas. I-check ang public records gamit ang Truth Finder now sa truthfinder.com/over-the-counter. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Yan ang palabas natin ngayon, sabi ng host na si Savannah Guthrie bago ang deadline sa Lunes. Pero dumating ang deadline at lumipas na ito. At mukhang walang naging aktibidad sa Bitcoin account maliban kagabi nang iulat ni Kaga na may pumasok na dolyar. Hindi malinaw ang dahilan sa likod ng hakbang, kung sino ang naglagay ng pera at kung bakit ito ngayon. Nag-post si Savannah Guthrie ng video na ito na isang malinaw na pagbabago sa kanyang tono at mensahe. Habang pumapasok tayo sa panibagong linggo ng bangungot na ito, gusto ko lang sabihin, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na naramdaman namin. Ako, ang kapatid kong babae at lalaki, at naramdaman din ng nanay namin. Dahil naniniwala kami na sa kahit anong paraan, nararamdaman niya ang mga dasal na ito at tinutulungan siya ng Diyos, kahit sa mga sandaling ito at sa pinakamadilim na yugto. Naniniwala kami na andyan pa rin ang nanay namin. Kailangan namin ng inyong tulong. Walang tigil ang mga awtoridad sa pagtatrabaho araw at gabi. Sinusubukang maibalik siya sa amin. Sinusubukang hanapin siya. Kinuha siya at di namin alam kung saan dinala. Kailangan namin ng tulong ninyo. Kaya lumalapit ako ngayon para humingi sa inyo, hindi lang ng inyong mga dasal, kundi kahit nasaan kayo, kahit malayo kayo sa tukson, kung may makita kayo or may marinig kayo. Kung may kahit anong bagay na sa tingin ninyo ay kakaiba, i-report ninyo agad sa mga awtoridad. Tayo'y nasa matinding pangangailangan. At kailangan namin ng inyong tulong. Hindi sinabi ng FBI kung naniniwala sila sa ransom note, pero seryoso nila itong tinatrato. Iniulat ng TMZ na naniniwala ang FBI na ang mga ransom note ay ipinadala ng dumukot o mga dumukot kay Nancy. Narito ang mga larawan na inilabas ng FBI noong Martes ng taong nakita sa harap ng bahay ni Nancy noong umagang siya ay nawala. At ipinapakita namin ulit ito sa inyo dahil parang sa tuwing tinitingnan mo ang mga ito may bago kang napapansin. At maaaring iyon na lang ang maliit na impormasyong makakatulong para mabuksan ang kaso. Habang pinapanood at tinitingnan ninyo ang mga larawan, makikita ninyo ang taong nakamaskara. Ang sheriff ay naglalarawan sa taong ito bilang armadong individual na inistorbo ang kamera sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie noong araw na siya ay nawala. Natatandaan mo ba? Nawawala ang kamera. At ang sinabi ng mga autoridad na hindi nila alam kung saan napunta ang partikular na device. Ngayon, ang taong nasa harap ng hagdan, may dala siyang backpack, may suot siyang guwantes. Mahalagang tandaan na mukhang puno na ang backpack. Sabi ng sheriff, kamakailan lang nila nakuha ang mga video at larawan na ito. Siyempre, marami talagang tanong kung paano sila nakapasok, na ayon sa Federal Bureau of Investigation ay legal naman daw ang pagpasok nila. Kahit pa parang sa likurang pinto ng nest papunta sa server. At nakuha nila ang mga larawang ito mula sa tinatawag nilang residual data. Ginamit nila ang mga paraan para mahanap yung mga nawalang, nasira o di ma-access na larawan at files. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, sabi nila isa sa mga dahilan ay maaaring tinanggal na ang device ngayon. Naglabas ng larawan ang sheriff sa tweet nung Martes, 10 araw mula nang mawala si Nancy. Hindi pa nagbigay ng karagdagang detalye ang departamento ng sheriff tungkol sa taong ito, tulad ng kung saan nila iniisip na naroroon ang taong ito o kung ano ang nangyari. At nariyan ang tanong kung ano pang mga video o larawan ang meron na ngayon ang mga autoridad. Hindi rin natin alam kung siya lang ang nakita sa surveillance video. Yun lang. Ito lang ang mga larawan na sa ngayon ay inilabas sa publiko, hindi lang ng lokal na tanggapan ng sheriff, kundi pati na rin ng FBI. Habang pinapanood natin ang mga video, balikan natin. Lumapit ang taong ito sa kamera at nakita kong interesante ito. Mukha silang parang kakatok na sa pinto at pagkatapos ay parang napansin nila na may kamera doon. At parang iniisip nila kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya bumalik sila at kumuha ng mga bulaklak o parang walis
At bumalik sila papunta sa kamera. At yumuko sila habang hawak ang walis na iyon para takpan ang kanilang muka na nauna ng nakuna ng kamera. Pagtingin mo sa pangalawang video, nagsisimula ito na natatakpan ng bulaklak o walis ang kamera. At makikita mo ang mga buko ng daliri ng tao at pagkatapos ay kumikislap ang mga mata ng suspect diretso sa kamera at tila may maliwanag na ilaw na lumalabas mula sa bibig ng tao. Ilaw ba iyon? O refleksyon lang iyon? Kapag tiningnan mo ang maskara nila, mukhang may balbas sa paligid ng bibig. At ang mga butas sa mata ay sapat na kalaki, kaya malinaw nating nakikita ang mga mata ng taong ito at pati na rin ang kanilang mga kilay. Malaking pangyayari iyon kahapon, pero maaaring hindi iyon ang pinakamalaki sa kasong ito. Kung gising ka nung kalagitnaan ng gabi mula Martes hanggang Miyerkules, mukhang may malaking hakbang ang mga awtoridad. Larawan ito ng traffic stop na naganap 1 oras sa timog ng bahay ni Nancy Guthrie. Nakakatakot dahil inaakusahan ako sa hindi ko ginawa. Pakiramdam ko parang kinidnap ako bro, pero di nila agad ipinaliwanag sa akin. At iyan ang isang lalaki na ang pangalan ay Carlos Palazuelos. Nakipag-usap siya sa mga reporter matapos amining siya ang lalaking inaresto kaugnay sa paghahanap kay Nancy Guthrie. Galing ang video sa Columbia Broadcasting System News. Si Carlos ay nakatira ngayon sa Rio Rico, Arizona, 1 oras sa timog ng tirahan ni Nancy Guthrie sa Tucson, malapit sa hangganan ng Mexico. Iginiit ni Carlos na inosente siya. Sabi niya hindi siya ang nasa surveillance images at gusto niyang malinis ang pangalan nila ng pamilya niya. Sabi niya, inaresto siya ng pulis habang nagde-deliver para sa DoorDash kagabi. Mukhang hindi lang siya ang gustong hulihin ng mga pulis, pati na rin ang bahay niya at laman nito. Ayon sa sheriff ng Pima County, nagsagawa sila ng aprobadong pagsisiyasat sa bahay ni Carlos. Ayon sa biyenan niya, nang pumasok ang mga pulis sa bahay nila, kinuha nila ang electronic. Walang malinaw na resulta sa investigasyon. Ayon kay Carlos, hindi niya alam kung bakit siya iniimbestigahan. Sabi niya, isa siyang delivery driver sa araw sa Tucson kaya ito ang iminungkahi niya. Oh, nagtrabaho ako sa Tucson. Anong trabaho mo? Nagde-deliver ba ng package ang GLS? Sige, sa tingin mo ba ay nakapag-deliver ka na ng package sa bahay ni Nancy Guthrie? Hindi ko alam. Ang maaring posible, hindi ko talaga alam. Ngayon, hindi malinaw kung anong ebidensya ang meron ng mga pulis na nagpatibay ng paniniwala nilang posibleng sangkot ang lalaking ito o may kaugnayan siya. Hindi malinaw kung opisyal na siyang nalinis sa oras na ito. Sinabi ng biyenan ni Carlos sa mga media na talagang sinipa ng mga pulis ang kanilang pinto. Ipinakita nila sa kanya ang larawan ng lalaking nakatakip ang muka sa labas ng bahay ni Nancy Guthrie. Tinanong nila siya kung iyon ang kanyang manugang, ngunit sinabi niyang hindi at naniniwala siyang inosente ito. Sinusuri ng mga investigador kung sino ang may access sa bahay ni Nancy na mag-isa lang nakatira. Iniulat ng Fox News na may mga empleyadong naglilinis ng pool at nagagarden para sa kanya at hinilingang magbigay ng DNA samples ang mga ito. Alam natin na may blood samples mula sa labas ng bahay ni Nancy na ipinadala sa laboratorio. Ayon sa News Nation, lumabas na kay Nancy ang mga sample. Mahalagang tandaan na hindi pa malinaw kung may iniwang anuman ang taong may maskara at hindi rin kinukumpirma ng autoridad kung anong ebidensya ang nakuha sa bahay ni Nancy. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga autoridad sa paligid ng kapitbahayan ni Nancy. Kagaya ng napag-usapan natin kanina, iyan ang ginagawa nila ngayon. Sinasaliksik din nila ang paligid ng bahay ng kanyang mga anak na babae. Annie. Si Annie ay 10 minuto lang mula kay Nancy at bago arestuhin si Carlos, nakita natin ang autoridad na nag-iimbestiga sa paligid ng bahay ni Annie. Noong weekend, nagsagawa ang autoridad ng voluntaryong pagsisiyasat sa bahay ni Annie. Ibang-iba ito sa pagsisiyasat sa bahay ni Carlos kagabi na kailangan ng pahintulot ng hukom para makapasok. Ang pagsisiyasat sa bahay ni Annie ay ginawa ng may pahintulot ng pamilya at sa bahay ni Annie naroon si Nancy. Bago siya bumalik sa kanilang bahay, ilang oras lang daw bago siya muling dinala noong Pebrero 1. Habang tuloy ang paghahanap kay Nancy Guthrie, lumawak na ang kaso lampas Tucson at Arizona. Maaaring dahil may mga billboard na ngayon sa ilang lungsod sa Timog Kanluran, El Paso, at maging sa Los Angeles. Muling nag-aalok ang Federal Bureau of Investigation ng $100,000 na gantimpala para sa impormasyon kay Nancy o sa mga dumukot sa kanya. Patuloy na umaasa si Savannah Guthrie na ligtas na maibabalik ang kanyang ina sa kanilang tahanan na magkakaroon ng kahit papaano ay masayang pagtatapos ang bangungot na ito. Ipinost ni Savannah ang larawan ng pinaghihinalaan sa harap ng pinto ng kanyang ina at naglagay ng quote, "May nakakakilala sa taong ito. Naniniwala kaming andyan pa rin siya." Iuwi siya at isinulat din niya, quote, "Naniniwala kaming buhay pa siya. Kung meron kang impormasyon kung nasaan si Nancy Guthrie, makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff sa 523-514-800
Maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI sa 1800 CALL FBI o pumunta sa tips.fbi.gov. Samahan nyo kami ngayon kasama si retiradong Detective Commander Wilson Villar ng Chicago Police Department para talakayin ang kasong ito. Salamat sa pagsama. Itong bagong Bitcoin note na ayon sa TMZ ay natanggap nila, iba ito sa ransom note at para ito sa isang Bitcoin. Sinasabi nila na sasabihin nila kung nasaan si Nancy Guthrie at kung sino ang kumuha sa kanya. Ano sa palagay mo ang kutob mo nang marinig mo ang mga detalye? Sabi ng TMZ na ibigay na ito sa FBI. Chris, kapag may high-profile na kaso tulad nito na nasa national at international news, may mga taong biglang lilitaw at susubuking samantalahin ng Bitcoin. Sasabihin ko kung nasaan siya. Ibig kong sabihin, kailangan kong questionin ang pagiging lehitimo niyan. Oh, parang $1,000 malaking pera yon para sa marami. Pero, alam mo, ito, ibig kong sabihin, alam mo bakit hindi na lang pumunta sa FBI? Alam nilang nag-aalok ng $1,000 pero ganun pa rin. Parang, alam mo, sa parehong panahon, ganun pa rin. Kung ikaw ang FBI, paano mo to tinitingnan? Talaga, alam mo, madali para sa akin na nasa labas lang na sabihin na parang kalokohan lang yan. Pero kung ikaw ang FBI at sinusundan mo lahat ng posibleng lead, paano mo ito haharapin? Pati lahat ng dumarating na nagsasabing may impormasyon o hawak pa nila si Nancy Guthrie. Ngayon, alam ko na may paraan para matrace ang Bitcoin wallet kapag binuksan ito, pero hindi ito posible sa lahat ng lugar. Sa tingin ko, may mga bansa na hindi ito tinutunton. Masaya akong kasama ang FBI dahil alam nila paano kunin lahat ng impormasyon. Ngayon, maaring magkaroon ng problema ang lokal na pulisya tungkol dyan. Sigurado ako, hindi ko alam kung paano gawin yon, pero ang FBI, sila ang nangunguna pagdating sa ganitong mga bagay. At iniisip ko na kung may tao, kaya nilang matunto ng wallet na yon, makikita nila kung may anumang aktibidad sa wallet na yon at matutukoy kung saan ito nanggagaling. Pero muli, sa tingin ko makakakita ka pa ng mas marami pa dyan. Makakakita ka ng mas maraming tao na lalabas at magbibigay ng mga tip at opinyon nila tungkol sa nangyayari. Oo, ako yon. Nakakabahala at malungkot. Pero sa ganitong sitwasyon, inaasahan mo na. Kagabi, malapit sa United States-Mexico border, naging interesante ang eksena. May nagko-cover doon. May inaresto, nakatulog ako bago malaman kung sino. Pagising ko siya na agad nakita ko. Parang nasa harap ng bahay niya ang Entertainment Tonight. Nagbibigay siya ng panayam at sinasabi niyang hindi niya kilala sina Savannah Guthrie or Nancy Guthrie at wala siyang alam sa kaso. At malamang na inaresto siya ng mga 5 oras. Masasabi kong mula sa, alam mo na, paghinto sa trapiko hanggang sa makabalik siya sa bahay nila, sinasabi niyang inosente siya. At maaaring totoo nga yun. Pero kapag may isang taong inaresto at pagkatapos ay pinalaya, parang ano ang pwede mong mapulot doon? Sa tingin ko, parang pinanatili lang siyang nakakulong habang isinasagawa nila ang search warrant. Sigurado akong ayaw nilang nandoon siya habang ginagawa nila yung search warrant. Kaya malamang, inaresto siya para hindi siya makalapit sa bahay at sa search warrant. Yung mabilis niyang pagpapalaya, hindi ko alam kung iniisip nila na siya may gawa. Sa tingin ko, mahalaga ito kapag binalikan. Kung ikaw nag-iimbestiga, ikaw ang nagsasabi. Kailangan kong tingnan ng mga delivery driver, kailangan kong tingnan ng mga maintenance worker, kailangan kong tingnan ng mga landscaper, kailangan kong tingnan ng sino mang may access sa property na ito. Hindi sapat na delivery driver lang sa lugar para magkaroon ng probable cause sa search warrant. Dahil na-detain siya pero agad din pinalaya, tingin ko mas nag-aalala sila sa mga kasama niya kaysa sa kanya. Yan din sana ang itatanong ko. Kasi may naganap na kusang loob na paghahanap sa bahay ni Annie Guthrie nitong weekend. Napansin ko na maraming nagtatanong kung bakit mahalaga pa ulit-ulit sabihin na kusang loob ang paghahanap. Kailangan kasi itong dumaan at aprobahan ng hukom. May pahintulot kang pumasok sa bahay ni Carlos at kunin ang kanyang mga elektronikong kagamitan at gawin ang lahat ng iyon. Karaniwan, kapag humihingi ka, ibig kong sabihin, gaano ba kadalas na tinatanggihan ang isang search warrant? Ano ba ang kailangan mong ipakita para mapirmahan ito ng hukom, lalo na sa isang kasong mataas ang profile tulad nito? Hayaan kitang mag-ikot at hanapin ang gusto mo. Kailangan mong kumbinsihin ang hukom na may probable cause. Ang ibig sabihin nito ay maniniwala ang isang makatwirang tao na may naganap na pagpasok. Ayon sa Fourth Amendment tungkol sa search at seizure, maniniwala ang makatwirang tao na may ebidensya ng krimen sa bahay na ito. Kaya kaya't muli, kailangan mong maging tiyak sa kung ano ang hinahanap mo, kailangan mong maging tiyak sa kung anong krimen ang iniimbestigahan mo. At interesado akong malaman kung sino ang sumulat ng warrant, ito ba ay federal warrant o warrant mula sa lokal na kapulisan. Kailangan mong kumbinsihin ang hukom. At ang pagiging makatuwiran ay palaging ang pamantayan. Na kung papasok tayo sa bahay ng taong ito, sa kanilang tahanan, merong isang bagay sa bahay na ito na mababawi natin.
Makakatulong ito sa investigation at nakasaad sa affidavit kung paano nila ginawa iyon. Kaya kung siya nga at siya ang nagmungkahi, sinabi niya, isa akong delivery driver sa Tucson, baka nag-deliver ako ng package sa bahay niya. Alam mo na, binubuod ko lang ang sinabi niya na parang ganon. Kung federal agent ka o deputy sheriff at lumapit ka sa hukom at nagsabi ka, tinitingnan lang namin ang mga taong may access sa bahay ni Nancy Guthrie. Delivery driver ang taong ito, pwede ba akong pumasok sa bahay niya? Kailangan ko pa ng mas malakas na dahilan para makakuha ng search warrant. Oo, hindi sapat yun mag-isa kasi ang dami. Alam ko ang dami pero marami talaga. May UPs, may FedEx, may DHL at iba pang mga delivery service. At ito pa, sa maraming apps na ganito tulad ng Amazon, kumukuha sila ng mga tao na hindi naman talaga nagmamaneho ng Amazon truck, kundi sariling sasakyan nila ang gamit nila sa pagde-deliver. Kaya ang dami talagang kailangang i-check. Hindi mo madaling makukuha yon. Una, hindi ka basta makakakuha ng PC dyan. Hindi rin pipirma agad ang anonymous na depth judge. At ang pagiging delivery driver lang niya sa lugar, hindi sapat. Kaya may mas marami pa dyan. Sigurado akong may mas malalim pa dyan. Oo, interesting na may ganitong pangyayari. Minsan kapag sinusundan mo ang balita, parang sige, na-detain na siya. At ang natural na kasunod ay maaaresto sila. Tapos ang susunod ay kakasuhan sila. Tapos makikita natin ang mugshot, no? Ganon kadalas ang takbo ng kwento. Pero dito, na-detain siya at pinalaya rin agad. Gaano kadalas na may na-detain tapos maling tao pala? Pumasok kami sa bahay pero wala namang nakita. Oo, nangyayari yon pero bihira. Pagpasok nila sa bahay, walang nakita pero kinuha pa rin lahat ng electronics niya. At gaya ng sinabi ko kanina, maaring hindi siya yon. Baka yung mga taong tinawagan niya at baka meron silang electronic footprint or fingerprint. Kumbaga, sinabi niyang 2 araw bago mangyari o ilang beses na siyang napunta roon. Maaring nag-deliver siya or hindi pero nasa lugar pa rin siya. Tumawag or nag-email din siya sa iba't ibang tao. Palagay ko, interesado rin sila sa mga kasama niya tulad ng interest nila sa kanya. Sa tingin ko may katotohanan siya. Sa harap ng bahay niya, sinusubukan niyang linisin ang pangalan niya at umaarte. Pero di ko alam kung totoo o umaarte lang siya. Parang baka sinasabi lang niya na wala talaga akong ideya kung bakit ako nandito sa ganitong sitwasyon. Parang kung ikaw yung nasa kabila ng mesa, kung ikaw yung FBI na kausap siya, parang kung ikaw yung FBI na nag-i-interview sa kanya, ilan bang mga baraha ang inilalabas mo? Para alam niya talaga kung bakit mo siya kinakausap. Alam mo yon, binabanggit mo ba ang mga pangalan ng mga taong konektado sa kanya? Alam niyang kaya niyang gawin ang ginawa niya kagabi. At kung sinabi nila lahat, sinusundan niya ang entertainment ngayon at sinasabi niyang in-interview siya dahil kaibigan o kakilala niya. Iiwan mo lang ang kopya ng search warrant na pinirmahan ng hukom sa bahay, hindi kasama ang affidavit mo. Hindi mo rin kailangang sabihin lahat, ipaliwanag mo lang kung bakit siya dinidetain. Ikaw ay dinidetain kaugnay ng investigasyon sa kasong kidnapping na ito. Hindi mo na kailangang sabihin pa ang iba. Ang ibig kong sabihin, at ulitin ko, kung pinigilan mo ang isang tao, kung nilimitahan mo ang kilos niya at inilipat mo siya mula sa isang lugar papunta sa iba, iyon ay isang pag-aresto. Pwede mo itong tawagin kung ano man ang gusto nila, pero kapag nilimitahan mo ang kilos ng isang tao at inilipat mo siya mula sa isang lugar papunta sa iba, kung wala silang pahintulot, iyon ay pag-aresto. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila pwedeng palayain ng walang kaso na siyang ginawa nila, pero hindi iyon, hindi lang basta dinetain ka, ikaw ay inaresto na. At kapag tiningnan mo ang mga larawan na inilabas ng FBI kahapon at alam kong napag-usapan na natin ito dati, saan? Parang ito ba ay isang taong bihasa na kriminal o isa lang itong random na tao? Sa pagkakataong yon ng oportunidad, anong napansin mo sa kilos ng katawan niya habang lumalapit siya sa pinto? Parang nagulat siya na may camera pala doon. Kita mong hindi siya nagmamadali, paikot-ikot, mabagal maglakad, at pumupulot pa ng damo. Bakit hindi mo na lang katukin o tanggalin yung bata sa pader? O bakit hindi mo na lang basagin, tinatakpan mo lang naman ng mga damo? Kakaiba siya pero mukhang may mission at may backpack pa. Sino kaya ang nakakaalam ng laman nito? Nakamaskara, may guantes armado. May misyon siya at malinaw ang dahilan kung bakit siya pupunta sa bahay na yon. Pero may mga bagay na sinasabi, alam mo, marami ring haka-haka na isang bihasang grupo ang nasa likod nito at gumagawa ng kidnapping. Kung bihasa ka talaga, malalaman mong may camera sa bahay kung gagawa ka man lang ng kahit anong uri ng pagmamanman. Sa tingin ko yung maskara niya ay hindi maganda sa pagtatago ng pagkakakilanlan, lalo na ngayon na marami ng impormasyon ang mga tao. Doon pa lang sa butas ng bibig, makikita mo na may balbas siya o kung ano man, pati na rin ang mga mata niya. Kitang-kita mo talaga ang mga mata at kilay niya. May ibang maskara naman na mas natatakpan ng muka, kaya parang hindi talaga akma.
Minsan mapapaisip ka kung bakit ganun. Parang nag-Google ka lang kung anong suot ng magnanakaw or kidnapper tapos yun na lang sinuot mo kaya hindi bagay. Ibig kong sabihin sa ilang mga kaso, alam mo naman, at alam ko, nagtrabaho ka sa Chicago at sa kasamaang palad, nakakakita tayo ng mga video ng karahasan sa mga kalsada ng Chicago at mga panloloob sa bahay at mga ganong bagay kung saan tinatakpan ng mga tao ang kanilang mga muka. Hindi mo siya makikilala base sa suot niya at hindi siya mukhang palaging gumagawa nito. Sang-ayon ako. Gaya ng sabi mo, kita ang mga mata at bukas ang bibig. Kung professional ka, ayokong gamitin yung salitang yon. Maglalagay ka ng eye black o kaya ng kung anong pambalot, alam mo yon, tatakpan mo yung mga mata mo, tatakpan mo yung bibig mo bago mo isuot yung maskara para hindi makilala yung mga itsura mo. Nakikita ko rin sa mga bihasang grupo na naglalagay sila ng eye black sa paligid ng bibig. Pag suot na ang maskara, hindi mo na makikilala kung sino sila. Ang interesting at maganda yung punto na binanggit mo, yung klase ng maskara, klase ng jacket, yung backpack, lahat ng yon ay ebidensya. Hindi lang tao, pati suot nila, ebidensya lahat yon. Naalala ko yung ibang kaso. Katulad ni Brian Coburger, yung Amazon orders niya ay malaki sanang ebidensya laban sa kanya kung hindi siya nag-plea deal kasi makikita sa Amazon na binili niya ito bago nangyari yon. Alam kong maraming napapansin sa suot ng taong ito. Kahit di makita ang logo, hulaan mo pa rin ang sweatshirt niya. Yung backpack, kitang-kita at maganda. Paano mo malalaman kung sino ang maaaring bumili o kumuha ng isang partikular na brand? Baka binili niya ito sa Amazon o baka pumunta siya sa isang REI store at doon binili. Paano nga ba talaga gumagana yon? Kailangan mong idokumento, kailangan mong magsulat at magsulat ng mga subpoena at warrant at humihingi ka ng mga record. Kumuha ka ng mga subpoena mula sa grand jury. Di ko alam kung pwede na silang magharap sa grand jury sa kaso pero kumukuha ka ng subpoena para sa lahat ng transaction dito. Muli, kailangang salain ang maraming impormasyon dahil ilan ba talaga ang bumibili ng mask at backpack sa Amazon. Kaya kailangan mong magsulat, kailangan mong magkaroon ng probable cause dahil anumang ebidensya na makuha mo, kailangan mong suportahan ito ng court order o probable cause para masabi mong maaari naming panatilihin ang ebidensyang ito dahil ayaw mong mawala ang ebidensya. Kaya maraming tao ang nagtatrabaho dito na gumagawa ng maraming papeles. Kung ganon at kung hindi gawa sa bahay ang maskara, hindi ko alam. Marami ring bumibili ng ski mask sa Tucson, Arizona. Pero sa kabilang banda, pwede rin namang, alam mo yon, ginamitan lang ng gunting yung beanie, sombrero o kung ano man, di ba? At maiisip mo rin kung nasaan ang mga pulis nitong mga nakaraang araw. At minsan, kapag may na-detain at pinalaya, sabi niya parang tinatanong ng pulis ang nanay niya. Hawak nila ang litrato ng pinaghihinalaan mula mismo sa harap ng pintuan ni Nancy Guthrie at tinatanong siya kung ito ang kanyang manugang o hindi. Mapapaisip ka kung babalik ba ito sa umpisa, pero ngayon, patuloy pa rin silang naghahanap sa paligid at sa mga kalsada malapit sa bahay ni Nancy Guthrie. Kapag nakikita mo yung mga kilos kagabi, nakakaengganyo ba yon na nasa tamang direksyon sila? Ibig sabihin kaya nito na bumabalik sila sa dati o baka mali ang tao na akala nila? Sa totoo lang, nakaka-encourage kasi gumagalaw sila. Gumagawa sila ng mas maraming hakbang, sinusubukan nilang makahanap ng mas maraming ebidensya, parang may gumagabay sa kanila papunta sa ebidensyang iyon sa kung anong dahilan. Minsan isang lead nagdadala ng panibagong lead. Nakaka-encourage, baka hinahanap na nila at malapit na sa salarin. Nakakadismaya para sa akin na buhay pa si Nancy. Talagang nakakadismaya para sa akin na buhay pa siya. Sana mali ako pero hindi ko talaga makita. Alam ko na mahirap talaga paulit-ulit mong iniisip at umaasa ka pa rin, tulad ni Savannah Guthrie. Isa pa, tungkol din sa mga larawan na tumatak sa akin, heto ang isang tao na lumapit sa doorbell camera at parang hindi niya inaasahan na may doorbell camera doon. Hindi naman niya agad naisip na itigil ang plano at umalis dahil sa panganib. Parang naisip lang niya kung anong mukhang pabaya na paraan, no? Na walang plano, parang sige kukunin ko na lang ang mga bulaklak at ipapakita sa kamera. May kakaibang kalmado siya na para sa akin ay nakakakilabot. Kapag iniisip mo ang kaligtasan ni Nancy Guthrie at kung sino ang kasama niya, kung siya talaga ang kumuha sa kanya, Alam mo yun, baka yun ang assignment niya, baka ang assignment niya ay bantayan ng harap na pinto. Habang yung gumawa ng kung ano man ang ginawa nila ay pumasok sa ibang paraan. Kasi hindi ako sigurado kung paano sila nakapasok. Sinasabi nilang may puwersahang pagpasok pero hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung paano ginawa yung puwersahang pagpasok. Baka kaya hindi siya umaalis sa harap kasi yun ang assignment niya habang may nangyayari sa loob. Alam ko may dugo sa porch. Baka tinatakpan niya yun para mailabas siya sa harap kaya siguro tagabantay lang talaga siya doon.
Alam mo, sigurado ako, pagkatapos nito, siguradong may mga tanong tungkol sa privacy at kung talagang kontrolado ng Nest ang mga larawan mo. Pero sa mga investigasyon, ibig kong sabihin, mukhang hanggang sa mga nakaraang araw lang kung hindi man kahapon lang. Hindi nila alam na talagang may mga larawang ito. Kinailangan pa nilang maghukay ng malalim sa Nest para makuha ito sa server. Ibig kong sabihin, gaano kadalas sa mga kaso na nakita mong may mga larawan na akala mo ay hindi talaga umiiral pero biglang lumitaw na lang ng ganito. Sa palagay ko, ito ay magandang halimbawa ng mahalagang ebidensyang nagtuturo sa mga pulis sa tamang direksyon. Mahalagang tandaan na maliban sa closed-circuit television, laging may tinataguan ng mga ito. Sa huli ng aking karera, mas madalas namin ginagamit ito. Pupunta kami at kukunin ang Nest o Ring cameras mula sa bahay. Ang FBI. Maganda na kasali ang FBI dahil alam nila kung paano mag-imbestiga ng mas malalim na siyang ginawa nila sa kasong ito. Gaya ng sinabi ko, kung ito ay naitala at hindi closed-circuit television, nakaimbak ito kung saan, kaya kailangan mo itong hanapin. Oo. At buti na lang sa kasong ito, mukhang nakuha nila ito. Dahil ngayon, kahit papaano ay may mukha na tayo. Mukhang may maskara, pero mukha pa rin. Sino ang naroon ng kinuha si Nancy Guthrie? Sa ika-11 araw malalaman natin ang susunod na mangyayari. Retiradong komandante ng detektive mula Chicago Police Department, Will Sibilar, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Ikinagagalak ko, Kung may alam ka sa kinaroroonan ni Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff's Department sa 523-514-800. At maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI sa 1800 call FBI o pumunta sa tpsfbi.gov. Dito nagtatapos ang kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube, Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.